Minji, sandali lang. May itatanong ako. Nasabi na ba sa'yo ni Tanya yung nangyari o hindi pa? Oo, binanggit na nga niya kanina. Nagpunta siya sa office. Huwag kang mag-alala, tutulungan ko siya. Magsasampa tayo ng kaso sa lalaking yon. Salamat. Pwede bang tumistigo ako sa kaso? Nakita ko kasi yung nangyari. Buti na lang nandoon ako at pinigilan ko yung lalaki. Kasi sinasaktan na siya. Buti hindi ka sinaktan ng lalaki. Dahil nakialam ka, kukunin ka naming saksi sa nangyari. Para madiin natin yung pinsan niya na nakit, makakatulong iyon kung may magiging saksi. At susubukan ko ring sabihan na tumistigo yung kapatid niya. Santa Levy. Remain to the outer tunnel. Canadian truly. Translate. Ganoon ang nangyari. Ipinagtanggol niya ako sa ex ko kaninang umaga. Kaya parang medyo nagdududa na ako sa kanya, naguguluhan tuloy ako. May pagtingin yan. Bakit kanya tutulungan? Kung hindi, di ba? Dinidiskartihan ka na niyan. Gwapo naman siya. Tsaka mabait at masipag na tao. Kailangan ko muna ng oras para makapag-isip-isip. Baka nagkakamali lang ako. Maganda siguro tanungin mo siya o kaya alamin mo sa sarili mo. Baka may gusto ka na sa kanya. Hindi grabe, may gusto agad. Nagtataka lang ako kung bakit ang sobrang gentle niya. Ganon ba ang tingin mo? Mag-ingat ka, baka mahulog ang loob mo sa kanya. Baka ikaw lang ang ganyan siya, hindi. Masasaktan ka lang. Okay lang ako. Mas maganda siguro tanungin ko siya para hindi ako nag-iisip ng kung ano. Tama. E di tanungin mo siya. Paano kung gusto ka talaga niya? Nag-uumpisa na ang winter. Ano, pupunta ka pa ba? Ng Central Park. Mahihirapan na naman tayong lumabas niyan. Kasi malamig na. Ipagpabukas na lang natin yung paglabas para hindi gaano kalamig, 'di ba?
Ganito po kasi ang nangyari, kaya nandito Ah, ako. Dahil sa pananakit okay. ng pinsan ko. Pati kapatid ko sinasaktan niya. Kapag hindi kami nagpahiram ng Medical pera, ganun certificate? siya. May mga medical certificate ako. Patunay na may mga physical injury ako. Nagumpisa ang pananakit niya o dati pa? Nagsimula yon mula nung nasama siya sa mga barkada niyang gangster. Simula ba noon naging agresibo na siya? Oo, simula nung naging lubog na siya sa utang. Naging agresibo na. Ah. Okay. Talagang nananakit siya. May saksi ako. Bukas na maproprocess ang kaso. ganun ba? Sa ngayon, kailangan muna namin ng ebidensya. May mga ebidensya Maganda yan. kami. Sige, puntahan natin ang Kahit bahay ako niyo na ang para magdala sa inyo makuha ng yung ebidensya. kailangan. Kailangan natin ng Kahit witness magkano abutin para magbabayad maging ako. malakas ang kaso. Sige, kung ano pang Yung may kaibigan tutulong ko, ko, pumapayag magsabi naman ka siya lang. na magtestimonya. Isasama ko na rin ang kapatid ko. Sa ebidensyang naipasa, matagal ng panahon nangyari ang pananakit at hindi na naulit mula noon. At pagdating naman sa paghagis ng papel o dokumento sa biktima, hindi naman daw niya ito pinatama. Objection, Your Honor. Ang paghagis ng mga dokumento sa isang tao, it's considering physical injury. Depende sa ilalim ng batas sa kung ang mga dokumento ay tumama sa tao na pananakit, nagdudulot ng pisikal o nagreresulta sa pinsala sa katawan. Miss Ota, pakisagot po ang pahayag. Simula nang lumipat kami, mula noon hindi na kami nakakaranas ng pananakit. Kapag nakakasalubong ko siya, may pananakot siya. Anong mga salita ang mga binanggit niya? Ang sabi niya, bakit hindi na daw ako nagpapakita? It's not considering threat. Hindi pa ako tapos. Sabi niya kapag patuloy pa ang pag-iwas ko, sa susunod ay sasaktan daw niya ako. Okay, it's considering a threat. Pero may naganap ba na pananakit ng araw na iyon? Wala namang naganap na pananakit. Basta binantaan niya ako. Natatakot po kasi ako. Kakaiba mga tinginan niya sa akin na para bang may balak siyang masama. May nakuha akong ebidensya na may sinabi rin ng kapatid mo na katulad niyan. Ibig sabihin ba Hindi. nagbabanta siya? Dumidepensa lamang siya para ipagtanggol ako. Ganun lang iyon. Lumalabas po na hindi po seryoso ang defendant sa kaniyang sinabi. Pero siya naman ang nagumpisa at lumapit sa amin para magbanta. Kaya, ang lumalabas niyan, intentional talaga. Okay, sige, Miss Ota. Ang witness naman ang magsasalita. Sige, magsagawa na kayo ng pagtatanong para hindi masayang ang oras. Ano ang eksaktong nangyari? Paglabas ko ng kondo, nakita ko si Tanya, may kausap na lalaki. At doon ko na nga, nakita na ibinato ng lalaki yung hawak niyang dokumento sa mukha ni Tanya.
Lumapit ka ba o may ginawa ka para awatin sila? Oo, nilapitan ko sila. Inawat ko na yung lalaki. Nagiging agresibo na kasi siya. Talagang... Noong una, ayaw pa talaga niyang umalis. Pinipilit niyang paglabasin ng pera si Tanya. Ang sabi niya sa akin, bakit daw ako nakikilam? Magpinsan naman daw silang dalawa. Nangyari ang insidente, ano ang Noong makita petsa ko at sila, oras? mga 10 o'clock ng umaga iyon. Pwede mo bang ilarawan ang lugar na pinangyarihan? Sa iskinita po, sa pagitan ng kondo at ng mataas na gusali. Medyo madilim at nakatago ang pwesto na kinalalagyan nila. Kung atin pong unawain ang statement ng witness, talaga ngang nanakit ang sospek. Magiging mahaba ang hearing na to. Jeric, anong masasabi mo? Sa mga pahayag na narinig mo, Ganon nga ako magsalita pero wala naman akong masamang intensyon. Naiinis lang ako ang baba ng tingin nila sa akin. pwede bang gawing rason yon para manakit ka? Ano ang dahilan at kailangan manakit ka pa? Pasensya na, hindi ko po kayang sagutin yan. Kung ganon pala, hindi mo itinatanggi ang mga paratang sa iyo. Totoo po ang lahat. Sige, magpahinga muna ang lahat para malaman ang magiging hatol sa kasong ito. Kasalukuyan na muna naming re-reviewin ang mga ebidensya. At ang iyang di mo sadya, pag-ibig kong ito'y hindi na magbabago pa.